Paano kung ang mismong anak mo, ang unang kakain sa'yo? Isang ama ang gagawin ng lahat, kahit pakagatin siya ng sarili niyang anak, para lang mailigtas ito mula sa pagiging zombie. Ngunit sa mundong puno ng patayan at virus, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang magulang para sa anak niya? Kung gusto mong malaman kung paano nilabanan ni Lee ang takot, pag-ibig, at kamatayan sa gitna ng zombie apocalypse, panoorin mo to hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga pelikulang may halong zombie, drama, at sakripisyo, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa JJ Tagalog Movie Recap para lagi kang updated sa mga nakakaiyak pero nakakakilabot na kwento. Pagod na umuwi si Lee sa kanilang bahay. Pagdating niya, tinawag niya ang kanyang anak na si Sue na zombie dahil sa pagod na itsura nito. Hinawakan lang niya ang ulo ni Sue nang tangkain siyang kagatin nito. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang flashback bago kumalat ang virus sa kanilang lungsod. Isa palang zookeeper si Lee, habang estudyante naman si Sue na mahilig sa K-pop. May alaga silang pasang si Yunghwa na nanunood ng balita sa TV tungkol sa mga nahawahan ng zombie virus. Kaarawan ni Sue ng araw na iyon, at, dead malam, si Yunghwa dahil walang handang isda sa lamesa. Maya-maya, narinig nila na tila may nag-aaway sa labas, at akala nila ay naglalambingan lang ang mag-asawa nilang kapitbahay. Laking gulat nila nang biglang kinagat ng babae ang leeg ng lalaki. Kaya't nang lingunin sila ng babaeng zombie, agad silang nagtago sa likod ng kanilang sofa. Inumpog ng babaeng zombie ang salamin ng kanilang bahay hanggang sa mabasag ito. Pinagalitan siya ni Lee at sinabing, paninira na yan. Tatawag na ako ng pulis. Ngunit inipit ng zombie ang sofa nang atakihin siya nito. Agad silang nagtatakbuhan palabas ni Sue upang makatakas. Sa daan, nakita nila ang mga zombie na umaatake sa mga tao. Nakita rin nila ang isang asong chihuahua na naging zombie na rin. Para makalayo, nagpanggap silang mga zombie rin. Ngunit alam ng mga zombie na hindi sila totoong zombie, kaya't hinabol sila ng mga ito. Nadulas si Sue at bigla siyang kinagat ng matandang zombie. Nang tangkaing sagangin ni Lee ang kagat, braso niya ang nakagat ng zombie. Salamat na lang at pustiso pala ang ngipin ng matandang zombie, kaya't hindi siya nahawahan. Iniwan niya muna si Sue upang kunin ang kanyang kotse at agad niya itong binalikan. Ngunit habang nasa daan, nakita niya na may kagat pala si Sue. Nang iwan niya kasi si Sue, nakagat pala ito ng isang batang zombie kanina. Ilang sandali pa, nawalan na ng malay si Sue. Nang atakihin niya ang kanyang ama, agad na itinalukbong ni Lee ang hood ng jacket sa kanyang ulo. Kinagabihan, pagbalik ng lola ni Sue na si Kim, sinabi ni Lee na nagkasakit lang si Sue. Nang atakihin ni Sue ang kanyang lola, tumalon si Kim at pinukpok siya ng sandok sa ulo. Umiiyak si Kim, kaya't dahil sa kalungkutan nito, inamin ni Lee ang buong katotohanan sa kanya. Pagkatapos, napanood nila sa TV na nagpa-lockdown na ang gobyerno upang hindi na kumalat ang virus, at sinabi rin na papatayin na nila ang sinumang nahawahan. Kinabukasan, pagpunta ni Lee sa hospital upang ipagamot si Sue, nakita niya na pinatay ng mga sundalo ang isang nahawahan doon. Kaya't agad silang umalis upang hindi mapatay si Sue ng mga sundalo. At sa bahay, napanood ni Kim sa balita na kailangang isumbong agad sa awtoridad ang kahit sinong tao na nahawahan upang mapatay. Kaya't agad na nagdesisyon si Lee na siya na lang ang maglilibing kay Sue kesa mapatay pa ito ng mga sundalo, at humingi na siya ng tawad sa anak. Dahil kinakailangan niyang gawin ito, napaiyak siya dahil hindi niya kayang pukpukan ng pala ang kanyang anak upang mapatay at malibing ito. Kaya't nang si Kim na lang sana ang pupukpok ng pala, nagtalo silang mag-ina. Bigla silang sinigawan ni Yunghwa dahil nakatakas na pala si Sue. Agad nilang hinanap si Sue dahil baka atakihin na nito ang kanilang mga kapitbahay. Pagkatapos, nakita nila ito sa kanilang bodega. Napagtanto ni Lee na kaya pala nagpunta si Sue sa bodega dahil noong bata pa ito, naglalaro ito doon kasama ang kanyang ina. Ibig sabihin, may alaala pa rin si Sue bilang isang normal na tao. Biglang sumayaw si Sue nang patugtugin ni Kim ang kanta na pinapractice nito dati sa school. Kaya't naisip ni Lee na hindi pa talaga ganap na zombie si Sue. Pagkatapos, napanood nila sa balita na nalaman na ng mga scientist na sinisira ng Gia virus ang soft tissues,
kaya't ang instincts lang ng mga nahawahan ang nagiging parang mga zombie, at nananatili pa rin ang kanilang mga alaala. Samantala, ayaw kainin ni Sue ang ginawang egg rice ni Kim, at ang gusto lang kainin nito ay ang karne ng baboy. Pagkatapos, dumating ang kaibigan ni Lee na si Joe, at hinanap nito si Sue. Kahit na nagsinungaling pa si Lee, nakita ni Joe na naging zombie na si Sue. Kaya't agad na tinawagan ni Joe ang mga pulis. Ngunit pinigilan at pinaliwanagan siya ni Lee na buhay pa rin si Sue, dahil may alaala pa rin ito bilang isang normal na tao. Sinabi niya na maaari niyang matrain si Sue upang mapahina ang epekto ng virus. Ngunit sinabi ni Joe, delikado siya sa ating lugar, at mas maganda na sumunod tayo sa ipinag-uutos ng ating gobyerno. Nang makumbinsi niya si Joe, sa wakas ay sinabi nito na tutulong na rin siyang matrain si Sue hanggang sa madiskubre na ang gamot para sa virus. At upang may segowa ang training, dinala nila si Sue sa isang isla na walang tao. Sa unang training, gustong kainin ni Sue si Joe dahil, mukha siyang baboy, ayon kay Sue. Dinamitan din ni Lee ng 7 tali si Sue upang mapigilan niya itong umatake. Sa araw-araw na training, unti-unti na nilang nasasanay si Sue. Samantala, nagtatagumpay naman ang gobyerno na mapababa ang bilang ng mga nahawahan, at nagbigay din sila ng papremyo na 100 milyon kung sino man ang makapag-report ng bagong nahawahan. Pagkaraan ng mga araw, naiintindihan na ni Sue ang mga dapat at hindi dapat gawin. Pagkatapos, sinabi ni Kim na ibili ni Lee ng makeup si Sue. Habang bumibili ng makeup, nagtago si Lee nang makita niya ang kababata niyang si Shane. Habang nasa daan, sinabi niya kay Shane na kasama niya sa bahay ang kanyang ina at ang kanyang anak na si Sue. Nang sabihin ni Shane na gusto niyang makita ang anak niya, agad na bumaba si Lee sa daan upang hindi nito makita si Sue. Kinagabihan, inimbita ni Joe si Shane dahil magkababata pala silang tatlo. Agad na tumanggi si Lee nang alukon ni Shane na doon na lang mag-aral si Sue sa kanilang eskwelahan. Nang ibalita sa TV na nagtapos na ang zombie virus, sinabi ni Shane na, ayoko sa mga zombie, dahil nang mahawahan ang nobyo ko, agad ko siyang pinatay para hindi na makakagat pa ng iba. Sinungitan ni Lee si Shane, at agad niyang itinulak si Shane sa isang kwarto nang lapitan nito si Sue. Lalo tuloy nagduda si Shane, kaya't agad silang bumuo ng dahilan ni Kim upang mapauwi na nila ito. Kinaumagahan, may make-up na si Sue na binili ni Lee upang magmukha itong normal na tao. Nag-costume naman ng Thor si Joe, at pagkatapos ay nagpunta na sila sa carnival para sa cosplay. Sa carnival, makikitang masayang-masaya sina Lee at Thor dahil nag-enjoy si Sue at hindi ito umatake ng mga tao. Mas lalo silang natawa nang mabalitaan nila na malapit nang magkaroon ng gamot para sa virus. Laking gulat nila dahil biglang nawala si Sue. Kaya't agad nila itong hinanap. Kaya pala ay nakaamoy si Sue ng pagkain, at bigla nitong kinagat ang tindang churros ng isang lalaki nang hindi man lang nagbabayad. Kaya't agad na nagbayad si Lee sa lalaki nang makita niya si Sue. At laking gulat nila nang biglang sabihin ni Sue ang salitang churros. Dahil hindi naman talaga ito nakapagsasalita. Kaya't dahil dito ay napaiyak si Lee at inakap niya ang kanyang anak. Samantala, pagka-uwi ni Kim, nakita niya na naghihintay si Shane, dahil nakita na pala nito ang notes ni Lee tungkol sa nangyari kay Sue. Agad na ipinaliwanag ni Kim na anak ng namatay na ate ni Lee si Sue, at dahil sa sobrang kalungkutan ni Lee sa pagkamatay ng kanyang ate, kaya't itinuring niyang anak si Sue. Pagka-uwi nila Lee, agad na inatake ni Shane si Sue. Laking gulat ni Shane nang mapasunod at mapigilan ni Lee si Sue na atakihin siya. Kaya't dahil dito ay nagkasundo silang dalawa na kung safe talaga si Sue, kailangan itong mag-aral, dahil kung hindi ay isusumbong niya ito sa mga pulis. Kaya't pumayag na agad si Lee, at sa eskwelahan, sinabi ni Shane sa mga estudyante na nahihirapang magsalita si Sue. Pagkatapos ay binyuli si Sue ng mga pasaway na estudyante. Salamat na lang dahil nang makita ni Lee, agad niyang inayos ang nagkahiwalay na contact lens ni Sue. Dahil sa laki ng takot ni Shane sa mga zombie, binalibag niya ng napakalakas ang bola sa mukha ni Sue. Kaya't agad na isinugod ni Lee ang kanyang anak sa klinik. Pagkatapos ng ilang beses na paghihilot nila ng mukha ni Sue, sa wakas ay naayos na din nila ito. Kinagabihan, biglang dumating ang tunay na ama ni Sue na si Hansen,
at dinukot niya si Sue upang makuha niya ang reward na 100,000,000. Kaya't agad siyang hinabol at sinuntok ni Lee. Nang makita ni Sue na binugbog na ni Hansen si Lee, kinagat niya ang kanyang tunay na ama. Pinagalitan siya ni Lee dahil sa kanyang pangangagat. At nang maging zombie na si Hansen, agad na siyang pinatay ni Lee. Pagkatapos ng nangyaring iyon, nagdesisyon na si Lee na magpakalayo na sila ni Sue, upang hindi na magkaroon pa ng problema. Sumama si Joe dahil baka mahuli at mapatay lang si Sue. At baka makulong lang din si Lee. Sa bahay ni Lee, nagdatingan na ang mga sundalo upang kunin at patayin si Sue. Kaya't agad silang nagtagong mag-ama sa bodega. Pagkatapos ay sinabi ni Lee sa mga sundalo sa labas na may mga alaala pa rin si Sue, at hindi siya mapanganib at hindi siya nangangagat. Parang awa nyo na, huwag niyong patayin ang anak ko. Pakiusap ni Lee. Ngunit nagpumilit pa rin ang mga sundalo na kunin si Sue. Kaya't humingi na ng tawad si Lee sa anak dahil hindi niya magawang maprotektahan ito, at sinabi niya, kagatin mo na ako ngayon, anak. At nang tumanggi si Sue, sinabi ni Lee na ito lang ang tanging paraan upang magkasama na tayo, anak. Kaya't kinagat na siya ni Sue. Pagkapasok ng mga sundalo, binaril na nila si Lee na nagkumpisal ng maging isang zombie. Tumigil lang sila sa pagbaril nang makita nila na nag-iiyak si Sue, at tinatawag nitong, Papa, si Lee. Pagkaraan ng ilang linggo, nagising na si Sue sa ospital, at laking tuwa nila Kim at Joe dahil gumaling na siya mula sa Gia virus. Pagkatapos ay dinala ni Kim si Sue kay Lee na nakakoma sa isang kwarto, at nalaman ng mga scientist na ang antibodies ng Gia virus kay Lee ay siyang susi upang makagawa ng gamot. Kaya't ang sariling antibodies din ni Lee ang maaaring makagamot sa kanya, at dahil paulit-ulit siyang nakagat ni Sue, kaya't na-trigger tuloy ang isang immune response upang makagawa ng isang vaccine upang maging normal ulit si Sue. Pagkatapos ay napaiyak si Sue nang mabasa niya na sinabi ni Lee sa notebook na, magamot man si Sue o hindi, siya pa rin palagi ang anak ko, at magiging masaya kami magpakailanman. Pagkalipas ng ilang panahon, naghihintay pa rin sila na magising si Lee. Pagkatapos ay ipinakita ni Shane kay Lee ang isang video kung saan ay sumasayaw si Sue sa isang competition, at laking gulat ni Shane dahil biglang gumalaw ang isang daliri ni Lee dahil naririnig pala ni Lee ang music na sinasayaw ni Sue sa video. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe na po kayo para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsuporta, ingat po palagi, God bless.